Hey guys, good morning. This is Jonathan Urbuda. You're watching I Love Tanchung TV, a channel that highlights and celebrates the beauty of life. If you are new to this channel, consider subscribing. Just click the subscribe button at yung bell notification na katabi naman ito para ma-notified kayo moving forward sa mga upcoming uploads ko. And if you're using our social media, Twitter, Facebook, and Instagram, please follow me. It's at I Love Tanchung. Visit my blog. It's www.ilovetanchung.com. Sa Mandaluyong, pati ilang residenteng nakatira sa mga condominium, dumadaing na rin sa gitna ng lockdown. Kaya isasama na rin sila ng Mandaluyong LGU sa mga bibigyan ng ayuda. Noong kamakailan guys, may kumatok dito sa bahay. Siguro mga Miyerkules yata. Akala ko kung namimigay yung barangay dito na galing sa munisipyo ng relief goods. Bubuhusan na rin daw ng Mandaluyong City Hall ang mga nakatira sa mga condominium. So, hindi ko sa dapat i-vlog dahil parang sabi ko, parang medyo kahit papano, nakakain naman ako at may nabibili naman akong pagkain, may capacity naman akong bumili. So, parang hindi ko siya dapat i-vlog dahil medyo sensitive kasi siya dahil nga relief goods at maraming may mga nagugutom at mga hindi nakakakain sa labas. It's just that, nung napanood ko siya sa TV Patrol, si Mayor Abalos talaga dito sa Mandaluyong, talagang lahat pala talaga ng mga kondo dito, binibigyan pala talaga ng relief goods. Gulat ako yung mga condos na malalaki dyan, na dumadaing na rin. Hirap na rin sila sa buhay nila. Kahit yun sa SMDC, sa Cityland, lahat pala talaga binibigyan pala ng relief goods. So akala ko parang yung Urban Decas, okay naman yung kalagayan ko, parang nakakahiya naman siyang i-vlog. Wala raw susunding pamantayan ang City Hall ng Mandaluyong sa relief distribution. Basta't nakatira sa mga condominium, ay bibigyan daw ng tulong. Nasa desisyon na raw ng mga residente, tatanggapin o hindi ang alok na ayuda. Pero na-realize ko pala na yung mga poorest of the poor, talagang naghihirap talaga, nakakakuha na rin naman pala ng mga ayuda. Kami, hindi. Nagbabayad naman ng tax yung mga yan. It's about time, tama din. Ibalik natin sa kanila dahil kawawa rin. Yung mga middle class, na-consider ko yung sarili ko na bilong ako, nagiging mahirap na din dahil parang pababa lahat. Yung mga poor, naging poorest of the poor. Yung middle class, nagiging poor dahil sa sobrang mahal din ng mga bilihin ngayon. Nasa 35,000 na pamilya ang nakatira sa mga condominium sa Mandaluyong. Sisikapin daw ng City Hall na mapadalhan lahat ng pamilya. Pati bigas, pati mga noodles, pati yung mga... Kasi nga, yung supply and demand concept. So, balitaan ko na lahat pala talaga walang exemption, pati mga kondo, binibigyan pala talaga ng relief goods ni Abalos. Ito yung binigay sa akin. So, titingnan ko kung anong laman kasi hindi ko pa nabuksan to eh. Okay. Merong magic sarap. Ay, bongga, magagamit ko to dahil kahilig ako mag-isa. Yan. So, wow, sarap pala, Silver Swan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isang dosena na magic sarap. So bali 6 na pirasong noodles na payless. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So malaking tulong na rin to dahil walang nabibili na ganito sa Mercury, sa grocery. Nagkakaubusan na kasi ng noodles. So at least meron akong hihigop man lang. Tapos, siguro mga 3 kilo to. Yeah, mga 3 kilong bigas to. 3 or 4. Pero titignan natin baka kasi okay naman pala. Ito yung bigas na binibili ko. Tapos,
merong dalawang king cup na sardinas. After ko itong matanggap guys, parang na-realize ko na ang hirap pala talaga ng buhay. Diyos ko po. Parang lahat naghihirap eh. Alam mo yun, yung pag ang mahal ng bilihin sa labas, gulay. Buti na lang din, walang pinipili dito. Kahit mga nakatira sa kondo, hinibigyan talaga siya ng relief goods ng Mandaluyong. Kasi lahat kami dito, kinatok talaga. Isa-isa. Lahat ng mga nandito sa mga naka-quarantine. May pandagdag na ako sa aking grocery dahil alam ko na ma-extend talaga to. Feeling ko nga hanggang June pa. So ito na lang kasi natira guys. So ito na lang natira ng aking mga grocery. So dagdag ko na lang siya yan. Yan, para kahit papano pandagdag kasi hindi na natin lahat natin pantay-pantay na nagugutom. 2,000 years later. So ngayon, magluluto tayo ngayon ng aking special na longganisa. So yung longganisa na normal lang na nabibili nyo sa palengke, bibigyan natin siya ng twist kasi nga ang longganisa or mga sausages, hindi dapat piniprito-prito lang siya ng normal na prito. Na lalagyan mo ng mantika tapos sasabog, puputok, magiging malansa siya. So at besides, hindi siya maluluto ng bonggang-bongga, medyo pangit siya sa lasa. So ngayon, lalagyan natin siya ng twist. Ginawa ko na to kagabi, hindi ko lang vinlog. So, hinati ko naman yung longganisa na nabili ko, yung kahapon na luto ko na naubos ko na nga eh. So, ngayon, i-vlog natin yung kalahati the way I cooked yesterday. Kasi nasarapan ako, so i-share ko siya sa inyo para at least kahit paano alam niyo yung technique. Simple lang naman tong alulutuin natin, pero hindi tulad nung normal na talagang ipiprito mo lang. Here we go! So, ang ating, meron pa ako dito natirang 4 na piraso. So, ito yung 4 na piraso. So, lalagyan muna natin to ng tubig dahil papakuluan natin to. Iiwanan muna natin siya dyan hanggat sa kumulo siya. Tapos yung unang kulo, itatapon natin yung tubig. Kung nakikita nyo may mga puti-puti, kapag hindi pa siya masyadong kukulo, tatanggalin natin yan kasi yan yung dumi ng karne. Nakakadiri naman kung kakain tayo ng dumi, tatanggalin natin yan. Pakuluin muna natin siya hanggat sa maluto. 2,000 years later. So yan na guys, nilagay na natin ang bagong tubig. Pangalawang pakulo na natin to. Una, tapon natin kasi madumi yun. Yung pangalawa, yan na yung titimplahan natin. So lalagyan natin siya ng paminta. Garlic powder. Sesame oil, pakuluin natin yan hanggat maubos yung tubig or matuyo at mantika na lang yung matitira. Doon na natin siya piprituhin sa sarili niya mantika. Maghiwa ako ng konting patatas tsaka ito. Isasama na natin siya dito sa kumukulo para magkaroon siya ng extender para dumami siya. Pwedeng ibahog sa kanin kapag malata na. Ganyan na yung itsura niya. Ilagay na natin ang ating bawang. Ngayon, ilalagay na natin ang ating patatas.
Yan. Hayaan lang natin siya dyan para maluto hanggat sa matuyo yung tubig. At malata yung lahat to malalata tapos sasarap na siyang ibahog sa kanin. Ngayon, lalagyan natin siya ng pineapple. Sarap. Yan guys, so naluto na. So kakain na muna ako dahil nagugutom na ako, nakapagsaing na rin ako. So enjoy! Thank you so much for watching guys. This has been Jonathan Orbuda saying keep smiling because life is worth celebrating for. Bye! See you on my next video.